Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Medyo maselan yung pag-uusapan natin ngayon. Anyway, unahin muna natin to. Sumagot na yung Grab doon sa issue ni Cyril. Sabi ganun dito. Ito yung post to. Basahin natin mga kababayan ko. Grab Philippines extended sincerest apology to Miss Cyril Manabat for the unacceptable experience she had with a driver. What was reported is deeply concerning and does not reflect the standards we uphold on the platform. We are already in direct contact with Ms. Manabat, have offered our full support and ensured her concerns were heard. We are also prepared to cooperate fully with relevant authorities. Upon our initial investigation, the driver partner involved has been placed under preventive suspension. Wala kang ngayong trabaho, kuya. Diba? Grab affirms that such behavior constitutes a grave violation and a bannable offense under our driver guidelines. While while all driver partners on the Grab platform undergo mandatory safe spaces and anti-harassment training through Grab Academy and accredited partner organizations, we recognize that this incident demands more than a restatement of existing protocols. Meron pala silang training regarding sa safe spaces. Galing, may ganun pala sila, ano. We are now undertaking, siguro anuhin doon, isi-seminar doon kung ano ba yung mga appropriate na comments. Kasi sometimes, ano yun may mga bagay kasi mga kababayan ko na pwede nating sabihin na sa atin wala lang, tapos offensive pala sa pasahero, 'di ba? For example, no, yung mga LGBTQ, natawag na sir, magagalit, 'di ba? Yung mga ganun siguro ang training dito. Uh-huh. We are now undertaking a comprehensive review of our driver behavior protocols, including those governing post-trip conduct. Oo, kahit yung basta nagkaroon ng interaction sa biyahe nila. 'Di ba? Kasi sometimes baka kasi ipalusot ni Grab na hindi nangyari na 'yon, hindi na siya pasahero eh. Pero kasama pa rin 'yon. Nakita kasi ni driver siya during nila legitimate transaction sa Grab. Do sa booking, 'di ba? Doon naman nag-start 'yun eh. And will introduce further safeguards to address any gaps this incident may have exposed. Every person who uses Grab has the right to feel safe. We will continue to hold ourselves and our driver partners to the standard without exception. If any part of your journey falls short of a secure experience, report it immediately through the Grab's app 24/7 Safety Center so we can take action. Sometimes kasi minsan may mga driver na alam mo minsan feeling close, no? Na hindi naman masama 'yon. Siyempre siguro nabuburyong sa biyahe. Pero kapain din sana ng driver kung interesadong makipag-usap yung pasahero nila. 'Di ba? Well, malas ni Kuya, no. Nakahanap siya ng katapat niya. Taka kasi, no. While hindi ko naman makontra, let's say lalaki kasi yun eh. Siyempre, alam mo na, parang for the boys na usapan, dapat yun ay hindi pinapublic. Katulad nung sinabi ko, dapat yun ay sa inuman nyo na lang siguro pag-usapan yun or sa Pero wala eh. Anyway, next video tayo, no. Ito, may content dito, may content dito. May post dito. Finorward sa akin ito ni, sino ba nag-forward sa akin nito?
Oy, Ma'am Lalaine Castro Verde Avila, grabe naman yung pinorward mo sa akin. Yung dalawang yung OFW na inaano yung bata. Bawal naman yun. Mayayari tayo doon. Meron dito yung regarding sa adult content creator. Sino ba nag sa akin nun? Ito si Sir Devon Ray Pasco Panti. In-interview sila Salome Salvi. Sino ba yung Salome Salvi na yun? Hindi ko kilala. Sino yun? Adult content creator daw eh. Sino yun Salome Salvi? Basta yun para na lang sa nakakakilala yon. Hindi ko na para i-elaborate pa yung So si Salome Salvi ay adult content creator. Whatever that means, bahala kayo. I-google nyo na lang. So ito yung pinag-usapan nila, kokomentan ko daw eh. You sound very educated. Parang last resort yung ganitong trabaho. By your standards. By my standards, oo. yeah. I mean, I don't want to judge, but parang usually kasi pag naririnig mo yung mga tao na bakit yan ang pinasukan nila, dala ng pangangailangan. So ikaw, was monetary your primary motivation, or you just wanted to rebel against your parents, or you just really wanted to... It's fine. It's really what you want. It's your calling. I think it's a mixture of different reasons. Yung monetary gain definitely was a factor. Kasi I did have other options for other jobs, but this was the one that was the most rewarding financially, yeah. and also it was Mas rewarding. it was also the most enjoyable. I'm not saying na it's stable financially, pero kumpara sa work as a graphic designer, as a copywriter, very different. What if you don't like your partner? You choose? I have the power to choose naman. Pero ito, meron bang involved na doktor dapat malaman kung may medical. sakit siya? Yes. Kasi mahalaga yun. Yes. Before ako Naiintindihan ko na kung bakit sa akin yung mga pinag-uusapan nila dito regarding do sa career ni Salome Salvi. So, ang sabi kasi ni Sir Devon Ray Pasco Panti, dapat ba talagang ini-interview yung mga ganyang klaseng work? Para kasi sa akin, baka ma-inspire. Oo, yun din iniisip ko. No? Hindi ako banal pero syempre lahat naman tayo nanonood ng ganyan. Sino ba namang hindi? Doon to sa inyo, no? Hindi ako banal, kaya lang wala akong nakikitang reason para maging aware ang tao sa ganitong gawain eh. Sa akin, dito sa Pilipinas, kung ang tingin dyan ay masamang gawain, which is tingin ko masama talagang gawain yan. Pinangunahan, hindi ako banal makasalanan din akong tao. Pero kasi sa pag-interview ng mga ganitong bagay, parang yung mga kabataan, tama yung sinabi ni Sir, binibigyan mo ng maling awareness na, oy, may ganun pala, pwede pala yun. May gumagawa pala nun. Ang nakakatakot kasi niyan, baka dumating ang time na ma-normalize yung ganyang trabaho na hindi siya maganda. 'Di ba? Sabihan niyo ng old-fashioned ako, pero hindi siya maganda. Yan yung mga trabaho na dapat hindi ka proud. Pero again, yung sinasabi kasi ditong may body, my choice, sa'yo lang yan. Okay, katawan mo yan eh. Pero yung mang-inspire ka ng ibang tao, hindi na saklaw yun ng may body, my choice eh. Kayo, pabor ba kayo na dapat pag-usapan sa publiko yan? Kasi delikado ito eh. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Tapos maririnig pa nung mga kabataan na rewarding daw talaga. Lalo na pagdating sa financial. Nakakalungkot, no? Bagamat yung ginagawa ni Salome Salvi, hindi na bago yan.
Alam ko, ano pa yan eh, noon pa, may ganyan pa. May ganyan na noon pa. Noon, may ganyan na noon pa. Pero yung, ano, yung gawin mong, parang ganito yan, men, ano. Ano ba magandang analogy dyan? Ito lang naman yung pagkakaintindi ko. For example, no, parang maraming kumikita sa pang-hold up. Alam natin may pang-hold up na noon pa. 'Di ba? Tapos i-interview niyo yung hold upper. Oh, kaya ako napiling trabaho to. Kasi talaga maganda ang kitaan dito. Maganda ang ano. Para bang pag napanood ng iba yon, ay talaga malaki pala talagang kitaan doon. Try ko nga. Alam mo yun kasi iniiwasan natin eh. Bagamat yung ano, yung pag-hold up eh labag sa batas yun. Ito ba labag sa batas to? Mga attorneys yung paggawa ng ano, nung content na ganon. Prostitution ba yan? Or kasi ano eh, may gray area kasi eh. Sa pananaw ko ha, may gray area kasi ito kaya hindi tuluyang makondem eh. Pero 'di ba? Hindi naman porkit wala sa batas ay hindi na masama. 'Di ba? Hindi porkit pinaparusahan sa batas ay hindi na masama. For example, yung pagmumuraan, as bagay, unjust vexation yun eh. Ano pa ba ibang bagay na na wala sa batas pero masama? For example, ganito, no? Hindi ka naman siguro mapaparusahan kung pinag-iisipan mo pa lang sa isip mo na papatayin mo yung kaaway mo. Wala ka naman pagsasabihin eh, isipin mo lang. Takina mo. Gusto na kitang patay. 'Di ba? Hindi naman labag sa batas yun eh, yung isipin mo eh. Yung parang yung punto ni ano, sino yung manyakis na ano na congressman na ginawang example si Ann Curtis. Pag iniisip mo pa lang, pero ang teaching ni Jesus Christ, mag-isip ka ng masama sa kapwa mo, kasalanan na, di ba? Pero technically sa batas, kung iisipin mo lang na ganon, or halimbawa may pagnasaan ka na iniisip mo pa lang, di ba? Alam mo namang mali yun. Parang ganito, no? Sa akin dapat hindi na binibigyan ng platform tong ganito eh. Lalo na kung mainstream media pa kayo sa TV5. Siguro sa mga podcast nila Tony Fowler, ganyan, pero kasi mas wider ang audience mo at mas accessible kayo sa kabataan. Kahit walang internet ang kabataan, buksan lang yung TV, mapapanood na kayo eh. 'Di ba? Tama, pabor ako doon sa sinabi nung nag-ano sa akin. Pag-collaborate with a partner, nagpapakita ako sa kanya ng test results, humihingi rin ako sa kanya ng test results. Yeah. Wala ka doon sa kabullshitan na yun. Nagte-test results sila parehas. Paano mo ginagawa? Nag-iisip ka ba? Ikaw rin gumagawa ng script, di ba? Opo, Ikaw rin self-produce po. Self-produce. So, one You don't show have ka. to pay a director. Oo, yun. Yeah, Menos yeah. gastos. Exactly. Even So, kung lighting. masasolo ko yung sound ng buong crew, edi akin na lang. Ako na lang gagawa. Proud na proud pa siya, no? Di ba? Kakalungkot lang. Yes, lahat naman tayo nanonood. I don't know sa inyo kung hindi kayo nanonood ng ganyan. No? Dumating sa point na pero parang nakakalungkot din na parang, at least di ba? Di siya magandang, Digital creator siya eh. Opo, Siya eh. mismo Pero Salvi, Oo. ikaw ba may plano ka? Hanggang kailan mo ba gagawin to? Hanggang anong age ka? Hanggang sa magsawa po ako. Hindi pa naman po ako nagsasawa. So, wala kang goal na pag umabot na ako ng savings account ko, ilang Tama. milyon. Hindi ka pa nag-iipon? Oo. Kasi sabi mo, malaki ang kita mo dito.
If you can naman share, kalaki. Depende sa Mas buwan. malaki lang. May mga lean season. What was tapang-tapang May mga niya? linsis. Buti naman, Sakto lang. lumabas ka. Kami hindi ka nahiyang di ba? At least Dapat ako sa akin kinakahiya yan eh. Sa akin lang ha. Ang hindi dapat ikahiya, yung katulad nila Rufa May Quinto na yung bold star, yung talagang, kasi yon may ano yun eh, may, yung sa paggawa ng movie, di ba bold star ito dati? Yung sa paggawa ng movie, may ano dun eh, may pag-unawa dun eh. Lalo na kung gagawin yung movie, kailangan talagang ma-portray yun para sa ikakaganda ng pelikula. Hindi para magpalibog ka lang ng tao. Kasi may mga ganun eh, yung gagawin mo yung eksena na yun. For example, gagawin mo yung... Kasi may mga award-winning na movies na gumagawa na talagang art talaga. Yung may mga scene na... May mga bed scene na yung for example, pag gagawa ka ng biography, halimbawa, biography ng isang comfort woman nung World War II. Gagawin mo. Siyempre, may mga eksena doon na kailangan maintindihan ng tao ano ba yung comfort women. Pag mga ganon, wala namang problema. Pero yung sasabihin mo, yung i-commend mo pa na buti hindi ka nahiya. Come on. Kasi kilala po, ka, numarap ka, gano'n. Opo, na-enjoy Well, ito opinion ko lang to ha. Pero kung may iba kayong dyan, sa ganyan. Hindi ako. Nirerespeto ko yun kung choice niya sa katawan yun. Bahala siya. Totoo naman yun eh. May body, may choice. Pero yung gagawin ito para ma-impluensyahan pa iba. Kasi sa ayaw at gusto mo may kakagat nito eh. At yung sasabihin niya dito, gagawin din justification yan nung mga tao na maaaring gumaya pa sa kanya. Di ba? ko po kasi talaga yung work ko and I think there's nothing wrong naman with telling my truth, telling my story. Yeah. So, dalawa lang ang gusto kong tanungin. Number one, ang lakas ng loob niya, di ba? Hindi ba sa batas natin bawal ito? Illegal? Magandang... It's an ongoing case that is related to that, which I am involved in. And because of those constraints, I would You prefer cannot not, talk about yeah, I would prefer not to No discuss comment it ka na anymore. lang. Ano ang sinasagot mo Yun pala may din pala sa batas yun eh. Kung ano man yung batas na yun, hindi ko... Pero kahit na hindi naman na natin konsultahin ang batas, 'di ba? Kahit mo na konsultahin ang batas, sa puso mo, alam mong mali yun eh. 'Di ba? Tapos proud ka pa. Inuulit ko walang perpektong tao. Kahit ako din nagkakamali ako. Pero may mga bagay kasi na hindi ko kinaka-proud na ginawa ko. Pwedeng mapag-usapan natin katulad ng pangungupit ko sa magulang ko nung araw, nung nag-aaral pa ako. Yun ay para ipakita lang sa inyo na hindi ako special sa iba. Hindi ako banal. Pero proud ako doon? Hindi, syempre. 'Di ba? Masamang gawain yung mangupit eh. Pero ginawa ko 'yun. 'Di ba? Mga kababayan ko. Pinag-uusapan natin 'yon sa context na para masabi ko sa inyo na ako ay hindi ako perpektong tao. Pero yung magiging proud ka pa sa ganun. Pagka pinagsasabihan ka ng mga nakatatanda o ng mga pare, madre, teacher, kabataan, alam mo, ano yung sinasagot mo sa kanila? Sinasabi ko na unang-una wala akong inaapakang tao. Pangalawa, Number 1 talaga walang inaapakang tao eh, no? I only do what feels true to my heart. I only do what feels true to me. Because if I am not able to do that, I don't feel like I'm living a life that is thriving. Parang So, self-expression. Yes. Showing people that I have autonomy over Natatawa si Rupa my May. body and my work. People do not understand. A lot of people frown upon it. Kung hindi ko to gawin, magugutom ako. Di naman.
may trabaho ka nga eh, graphic artist ka nga, 'di ba kamo? Hindi na siguro more on kapag hindi mo ginawa 'yan, hindi mo mabibili yung gusto mo or mabagal ang ano, pero yung sabi mo magugutom ka. Ang daming hindi nagugutom na hindi naman ginagawa 'yan. 'Di ba? Yung mga nagka-cashier sa sa supermarket, 'di ba? Kasi sabihin mong maliit ang sweldo nun, hindi naman may binubuhay pang anak yun minsan, 'di ba? Mga cashier sa supermarket. Hindi naman kalakihan ang sweldo pero nairaraos nila. More on may lifestyle ka lang siguro na gusto mong i-sustain. Anyway, totoo naman yung sinabi mo no, yung your body, your choice. Pero sa akin lang, huwag ka namang hawa ng iba. Yun lang naman. Go ahead. Sino ba naman kami para pigilan ka? Katawan mo yan eh. Kahit ba naman na ipaputol mo yung paa mo ng trip-trip mo lang, sino ba naman kami para pigilan ka? Kaya lang syempre, the way na pag-usapan nyo to na parang normal lang, yun ang nakakabahala kasi. Kasi, lalo na yung mga sa Pilipinas, majority mahina ang comprehension. Parang ang pagkakagets nila dyan sa sinasabi mo na na marangal na trabaho yan, masama naman yun. Kung makapagsalita ako ng kontra doon, kalayaan ko din naman yun bilang citizen ng Pilipinas. 'Di ba? Pero kayo, bahala pa rin kayo, no? Ako, against ako sa ganyan. Pero inuulit ko, since nasa public na yan, at mapapanood nyo na lahat yan, kayo, bahala kayo. Your body, your choice nga, ika. Pero kung ako, hanggat may mahahawa ako sa pagtutol dyan, gagawin ko. Diba? Ngayon, kung walang makinig sa akin, okay lang. Bahala kayo. Yun lang, magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.